Sama-sama tayong magiging karakli. Isang grass fire ang sumiklab sa Barangay Mamplasan sa Binyan, Laguna. Alas 6 ngayong gabi nang ma-monitor ang sunog sa madamong bahagi ng barangay, malayo sa kalsada. Ay sa Binyan City DRRMO, kontrolado na ang sunog. Bago sa saksi, arestado ang 4 na sundalo sa San Simon, Pampanga matapos makipaghabulan sa mga pulis at mahulihan ng mga baril. Ang kay PNP Region 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, nagsumbong sa pulisya ang isang residente na 5 araw na umano siyang sinusundan ng isang sasakyan. At nang lapitan ng mga pulis ang sasakyan, bumunot umano ng baril ang isa sa sakay nito, saka humarurot palayo. Binaril ng pulis ang gulong pero nakalayo ang mga suspect bago naharang sa Barangay San Agustin. 4 ang arestado, kabilang ang isa na sugatan matapos umunong tamaan ng ligaw na bala sa leeg. Papagaling na siya sa ospital. Base sa investigasyon, mga sundalo sila na mayroon umanong misyon pero ayon kay Fajardo, wala itong koordinasyon sa pulisya. Sasampahan sila ng reklamong unjust vexation at paglabag sa election gun ban. Hawak na ng mga pulis ang isang lalaki na nambastos umano sa altar sa Taal Basilica sa Batangas. Saksi si Bam Alegre. Dire-diretso at bigla na lang ipinarada ng rider ang kanyang motorsiklo sa tapat ng altar sa Taal Basilica kahapon. Ang angkas niyang babae sabay ring bumaba at lumayo. Umakyat naman ang lalaki sa altar, umupo sa upuan ng pari at bigla pang pumalakpak. Itinaas pa niya ang kanyang kaliwang paa. Sinisiga pa namin makuha ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay sa insidente. Pinuna ng mga residente at deboto ang viral video. Parang kabastusan yung ginawa niya eh. Tapos pumalakpak pa. Maling-mali po talaga. Ang laki ng pagkakasala ng ginawa niya. Ito ang harapan ng simbahan. Ganito lang kababa yung hagdan kaya madaling naiakyat yung motorsiklo. Nagkataon din na bukas yung pintuan kaya naituloy-tuloy hanggang sa may looban, sa lugar ng altar. Hawak na ng mga pulis ang suspect na ginawa yon dahil gusto raw niya mabasbasan. Ang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Yun po ang gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Ikaw hindi masama tingin mo sa inyo? Hindi nga, sumuko naman ho ako. Kung hindi ako sumuko, wala ako dito. Baka yung nagtatago na. Gate pa niya wala siyang maling ginawa. Hindi po. Hindi po mali yun. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Sabi ng magulang, wala daw bisyo yung bata. Pero nung nandito na yung bata ay nanghihingi siya ng sigarilyo sa mga kapwa preso niya. Ay nang tinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Nabili niya online. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings. Saklaw niya ng mga aksyong notoriously offensive o labis na nakakabasto sa mga mananampalataya na ginawa sa isang lugar para sa religious worship o sa kalagitnaan ng religious ceremony. Kakaibat ito ang parusang hanggang 6 na buwang pagkakakulong. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Umabot na sa 4 na lokal na kandidato ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Ang pinakabago, isang kandidato sa pagkagobernador sa Davao de Oro. At sa Maynila, sinulatan din ng COMELEC ang isang kandidato sa pagkakonsehal dahil sa anilay sexually suggestive elements sa campaign jingle. Saksi, si Sandra Ginaldo. Campaign jingle ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Pero hindi ito pasok sa panlasa ng COMELEC. Kaya sinulatan ng COMELEC Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections si Uson at tinukoy ang sexually suggestive elements nito. Maaaring maging dahilan daw ito para hindi mapag-usapan ng seryoso ang polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Kasi sana po naman,
ay napag-isipan muna natin bago natin inilabas o bago natin ginamit yung isa pong materyales na maaari pong maka-offend sa sensitivities and sensibilities ng mga tao, lalo na po mga kababaihan. Sabi naman ni Uson sa kanyang sulat sa COMELEC, inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sulat pa lang ang pinadala ng COMELEC kay Uson, pero posible raw itong maging show cause order depende sa gagawing hakbang nito. Show cause order naman ang in-issue sa gubernatorial candidate na si Davao de Oro, 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga dahil sa mga naging pahayag niya sa 3 magkakahiwalay na pagtitipon. Ang videong ito na nakarating sa COMELEC kuha umano sa Bulawan Festival noong March 8. Ginugunita rin noon ang International Women's Day. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? O na yung mga pangutana nga kikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon kay kasagaran sa babae, mupili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Binanggit din sa show cause order ang payag ni Gonzaga sa isang kandidato sa pagka-board member sa hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan to mo, si 14 anyos na byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sokol magagagaway din eh. Sa isang kampanya, may ganito naman siyang sinabi. Paulian tagahala, bikangkang na. Ayon sa COMELEC Task Force SAFE, posibleng paglabag ang mga yan sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at sa Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women at gender-based harassment. 3 araw ay binigay kay Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hinihingan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Pag-aaralan naman ng COMELEC ang paliwanag ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, kaugnay ng pahayag niya sa single mothers. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Paliwanag ni Sia, hindi nakadiscriminate o nakaharas ng babaeng solo parents ang pahayag niya. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom. Maaring magaspang daw ang dating ng kanyang pananalita pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech o kalayaang magpahayag. Aminado ang COMELEC na hindi nila mababantayan ang lahat ng ito kaya nagpasalamat sila sa mga nagpo-post ng video ng mga kandidato online. Ayaw natin sa mga ganyang klase na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin. And therefore, hindi po namin kaya i-monitor lang. Pero naandyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinalaya na ang driver ng SUV na nag-viral matapos biglang humarurot paatras at makabangga ng ilang sasakyan sa Quezon City. Saksi, si Rafi Tima. Hindi lang isa kundi maraming netizen ang nakapag-video sa SUV bumangga sa isa pang sasakyan. Kausap na ng pulis ang driver ng SUV nang biglang umatras ang SUV at nagpaikot-ikot pa sa isang gasolinahan. Paglilinaw ngayon ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit, hindi nagtangkang tumakas ang driver ng SUV. Nung kinausap siya ng investigador, sabi niya, apakan niya lang, panic po daw siya. So parang panic attack yung nangyari sa kanya. Parang may medical condition po siya. Kung babalikan nga ang unang bahagi ng isa sa mga video, makikitang may tila inaabot sa loob ng SUV ang pulis na kausap ng driver. Pinapapatay sa kanya yung sakyan, yung kukunin yung susi. Kaso parang hindi makausap na maayos yung driver. Naapakan na naman ulit niya yung silindador kaya hanggang umatras. Pinalaya na ang driver na 68 taong gulang at isang retiradong US Navy matapos makipag-areglo sa lahat ng nabangga. Inako niya ang pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan, maayos na rin ang kanyang kondisyon ayon sa pulisya. Hindi na itutuloy ang reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties na unang binanggit ng pulisya na posible niyang makaharap.
Ayon sa pulisya, may matututunan sa karanasang ito ang iba pang nagmamaneho, lalo't marami ang magbabiyahe ngayong Semana Santa. Pag magta-travel sa daan, dapat di lang maayos yung sasakyan. Dapat maayos din ang kondisyon ng nagmamaneho. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Ilang araw bago ang inaasang dagsa ng mga bakasyonista sa Semana Santa, nagkasunog po sa barkong nakadaong sa Pantalan sa Occidental Mindoro. Saksi, si Oscar Oida. Abala sa pagkakarga ng mga pasahero at kargo ang MV Roro Master 2 nang magkasunog sa barkong nakadaong sa Abra de Ilog Port sa Occidental Mindoro. Sa ulat ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, pasado alas 9 ng umaga nang biglang sumiklab ang apoy sa deck generator ng barko. Wala namang nasaktan sa halos 70 sakay ng barko at naapula ang sunog matapos ang 20 minuto. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa Northport Passenger Terminal sa Maynila, pauwi na sa probinsya ang ilang pasahero para sa Semana Santa. Kasi pag Holy Week na, next week na, dami ng pasahero. Makasikip na talaga. Kaya agahan ko na ang pag-uwi kasi malayo po yun sa amin eh. Pamahal na yung ticket pag Holy Week na. Ayon sa Philippine Ports Authority, asahan ang dagsa ng tao simula April 14 hanggang 20. Posible raw umabot sa halos 2 milyong pasahero ang maglalakbay sa mga pantalan sa buong bansa. Mas mataas kumpara noong nakarang taon. Ito po'y bunsod na nagsabay po kasi itong Holy Week sa kayong summer season. No? From last year po, it's March, and ngayon po April. So karamihan sa mga kababayan natin, yung iba po isasabay na yung travel nila sa bakasyon, ngayon po Holy Week. Nagbabala naman ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa publiko laban sa isa umunong peking website. Paalala ng PITX, ang kanilang opisyal na website ay www.pitx.ph. Mas mabuti raw na bumili ng ticket sa mismong terminal o bus company para hindi maloko. Naghahanda na rin ang mga airline company sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. May mga inihandang libreng shuttle para hindi maabala sa paglipat sa mga terminal. Inaasahan naman ang nasa 150,000 turista sa Baguio City sa susunod na linggo. Mas makakabuti raw na maagang planuhin ang biyahe at siguraduhin sa lehitimong booking sites lamang kumuha ng accommodation. Unfortunately, there are fake pages or fake accounts that offers. We have a tourist support platform. So we have our FB page is active 24/7, so they can just message anytime. We have agents who can address their concerns. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.